Binigyang diin ng DENR ang kahalagahan ng pakiisa ng publiko at LGUs sa wastong paggamit at pagtitipid ng tubig. Sa gitna yan ng banta ng matinding tagtuyot o El Nino, narito ang ulat ni Sheila Natividad. Mahigpit na binabantayan ng Pag-asa ang level ng tubig sa mga pangunahing dam sa bansa sa gitna ng banta ng El Nino o matinding tagtuyot. Sa pinakahuling tala ng Pag-asa, nasa 174.44 meters ang water level ng Angat Dam. Mas mababa kumpara sa normal operating level nito na 180 meters. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila para sa milyon-milyong consumers sa Kalakhang, Maynila at mga karatig lugar. Sa panayam kay Acting Secretary Juan Miguel Cuna ng Department of Environment and Natural Resources, sinabi nitong tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa Pag-asa upang mapaghandaan ang posibleng epekto ng El Nino. The President actually just called a meeting on this dahil nag-anticipate po tayo ng El Nino. Diba? Ang approach po natin dito is whole of government, actually whole of society. Hindi pwede po ang pamahalaan lang. Siyempre, Pag-asa, under the DOST, nagbibigay ng mga forecast nila in terms of kailan magkakaroon ng mga bagyo. Ayon kay Cuna, malaki ang naitutulong ng mga ulat panahon ng Pag-asa para makapaglatag ng mga hakbang ang pamahalaan para mapanatili rin ang sapat na supply ng tubig sa mga susunod na buwan. Pero kaugnay nito, binigyang diin din ng DENR na mahalaga ang pakikiisa ng mamamayan at local government units sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. LGUs can help by rainwater harvesting. Marami ako nakakausap galing sa ibang bansa na tinatanong po sa akin na nakapagtataka daw na sa dami ng bagyo na dinadanas natin taon-taon, nagkakaroon pa tayo ng problema sometimes on shortage of water. Ang rainwater harvesting ay isang paraan ng pagkolekta at pag-iimbak ng tubig ulan na maaaring gamitin bilang alternatibong supply ng tubig, lalo na sa panahon ng tagtuyot. Dagdag pa ni Cuna, bagamat may mga flood control project na hindi na kinakailangan ng Environmental Compliance Certificate o ECC batay sa ilang umiiral na pulisiya, mahigpit pa rin ang pagre-review sa mga project description at pagmamonitor sa posibleng epekto ng mga ito sa mga komunidad. Para na rin anya maiwasan ang mga isyu ng irregularidad sa implementasyon. Unang-una po, the flood control projects, ang purpose po niya dapat is to enhance the environment. Since may project description naman na binibigay ang DPWH o kung anumang entity for these flood-related projects, titignan na po namin kung ano ang project description. Kung wala siyang ECC, then walang monitoring. Pero kung may ECC sa monitor namin, so this would help deter yung mga nangyari po sa nakaraan. Kaugnay nito, nangako naman ng DENR na patuloy nilang paiigtingin ang information and education campaign kaugnay ng water conservation at responsableng pangangalaga sa kalikasan upang mas maging handa ang mga Pilipino sa posibleng epekto ng tagtuyot at iba pang hamon sa kapaligiran. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.